So mga sangkay, sa matinding nangyari doon po sa Australia ngayon, usap-usapan po ito kasi itong mga taong mga sangkay na sangkot, galing daw po sa Pilipinas. At ang matindi dito, ang lokasyon daw po o ang destination ng kanilang travel bago po sila lumipad papuntang Australia ay galing po doon sa Davao. Pag-usapan po natin ito. So, nakakagulat mga sangka itong nangyari doon po sa Sydney, Australia, na ngayon ay nagiging usap-usapan mga sangkay itong pangyayari po doon. Bah, ang dami pong pumanaw mga sangkay na tao. Pag-usapan po natin ito kasi mukhang nabibitbit ang pangalan ng Pilipinas, ang bansa po natin. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay 1.59 million subscribers na. Parami po tayo ng parami dito sa YouTube. Kaya naman, ano pang hinihintay ninyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Okay. Ito kasi ang kinumpirma. Ayan o, breaking. The BI confirms Indian national and Australian national who were identified as suspects sa isang, ayan mga sangkay, itong nangyari po doon sa isang beach sa Australia. Yung marami pong pinaputokan doon mga sangkay, Diyos mio. Ang tindi po ng nangyari. Arrived in the Philippines. So, pumunta po sa Pilipinas noong October 1 mula po sa Sydney, Australia. Ayan, ito ang matindi. They both reported Davao as their destination. So, ang Davao po ang kanilang destinasyon. Ayan o. Umalis sila sa Pilipinas noong November 28. Ito na. On a connecting flight from Davao to Manila with Sydney as their final destination. So, ito yung lugar na inuwian nila mga sangkay. Final destination. Sydney, Australia. So, ang tanong dito, anong ginagawa nila? Ano ang nangyari doon sa Davao? Ano ang meron mga sangkay? Kasi may mga napapabalita din po tayo na may mga wanted nga daw po, no, na sinasabing ano daw po doon sa Davao, mga sangkay na napapabalita na naroon nagtatago, no? Napakarami daw po mga suspect na doon daw po nagtatago mga sangkay. Akala ko ba ang Davao safe? Akala ko ba ang Davao wala pong namumugad na kung sino-sino doon na mga delikadong tao, mga sangkay. And honestly, napunta na nga rin po kami sa Davao at nakita din po namin na okay ang lugar Maganda yung lugar, napakalinis mga sangkay. Pero nakapagtataka lang na itong mga delikadong mga tao, napupunta po mga sangkay sa mga lugar, sa lugar na ito. Ano meron? Ayan they both reported Davao as their destinations. Ayan po yung kanilang destinasyon doon po sa Davao. Tapos umalis sila sa ating bansa noong November 28. Anong araw ba yung November 28 mga sangkay? Kasi ang date ngayon is December 16 na po. Mambihira, ang bilis po ng panahon Magpapasko na naman mga sangkay at magbabagong taon na naman. So November 28, so ito po ay noong linggo, no? Tama ba? Hindi. Check natin. Friday pala. Ito po ay Friday. Sa katapusang linggo, mga sangkay ng November. Linggo. Tapos connecting flight from Davao to Manila. At ang kanilang final destination ay ang Sydney. Pambihira. Ito yun mga sangkay. Itong pinag-uusapan po natin ay ito mismo yun. Ayan, makikita po ninyo. Ayan Grabe itong nangyari doon mga sangkay, pambihira.
ito yung may sumugod mga sangkay. Ayan po. Sinugod niya yung ito. Itong mga nagpapaputok mga sangkay. Ang dami pong pumanaw. No, nakakapanglumo itong nangyayari ngayon sa ating mundo. Ito yung mga pamilya mga sangkay, oh. Nakakalungkot itong, alam niyo nangyayari talaga yung sinasabi sa Biblia, no? Na sa huling mga araw, sinasabi po doon na perilous or terrible time will come or will happen mga sangkay, and it's happening today mga sangkay. It's happening in our generation, sa present time mga sangkay. Ito po ay nangyayari ngayon sa ating mundo na na-observe po natin mga sangkay, di ba? Grabe itong nangyayari ngayon sa ating mundo. Iba't ibang klaseng kaguluhan mga sangkay itong nagaganap. Ayan, oh. My goodness. Oh my. Ayan, oh, ito sila, oh. Marami to sila mga sangkay. Grabe. Tapos nakapagtataka kasi galing daw po sa Pilipinas, no? Ano kaya ang napapaisip ako diyan, anong ginagawa nila sa Davao? Na pag-uwi nila, eto na ang nangyari. Ayan po sila mga sangkay, oh. Okay, basahin natin to. Yung mga komento. Kasi maraming nagko-comment dito. Plot twist. VP Sara source ng dami ng mga Pinoy. Kanya-kanyang ano to eh. Indian nationals in other foreign reports. Mga Pakistanis daw po sa ibang report. So ano ba talaga? Dito Indian nationals. Okay, tanungin daw po yung entire official ng Davao to gather some intel. What were they doing during their period of stay? Ayun na nga, mga sangkay. Tama to. Tama tong komento na ito, mga sangkay. Kailangan tanungin yung entire officials ng Davao para po makapag-gather ng kahit papano mga informations para malaman kung anong ginagawa mga sangkay dito sa Pilipinas, lalong-lalo na po doon sa kanila. Mamaya, mga sangkay, kung ano pong dito pala binuo yung plano, no? Tapos may sumusuporta pa lang kung sinong nilalang mga sangkay na mga Pinoy din. Can you confirm this news article? It was mentioned on the international news that they are Pakistan nationals and not Indian nationals. So medyo magulo, no? Ano ba talaga? Ito, may maraming balita dito eh. Tingnan natin yung mga balita dito, mga sangkay. Kawawa yung mga no? Kawawa yung mga taong nadamay. Daan ko pa sa Davao. Nasada. Congrats Davao. We made it. Sa top. Ano kayo mayroon, no? Di ba nakapagtataka mga sangkay? Anong ginagawa doon sa Davao? Imposible kasing normal na bakasyon lang to sa Davao. Then after mga sangkay, umuwi sa Australia, then ayun na ang nangyari. Di ba? Uwi ba? Ewan, taga doon ba yun sila mga sangkay? Basta pagkatapos ng Davao, lumipad sila, papuntang Australia, then pagdating sa Australia, eto na ang nangyari. Di ba? Parang imposibleng parang nagkataon lang na galing sila sa Pilipinas, na galing sila sa Davao. The news says Pakistani. Pakistani daw mga sangkay. Tingnan nga natin yung balita. Kasi dami kasi talagang no? Ayan, ito yun, no? Australian Prime Minister nangako daw po nagagawa ng mas matibay na batas laban po sa pagdadala ng mga armas. Okay. Ito ang sinasabi po dito, inspired. Basahin nyo na lang. Medyo maselan minsan sa YouTube eh. Ayan, no?
ang Prime Minister daw po ay nagsalita at sinabi po niya na may mga ebidensya daw po na itong ginawa mga sangkay ay inspired by this group. Ito po mga sangkay. Ayan. Pambihira. Ito yun, oh. Dito nangyari. Oh my goodness. Oh, ito daw po yung pinakamalala mga sangkay since 1996. Oh my goodness. Grabe na itong nangyayari ngayon. Yan, ito po yung isa sa mga naging bayani nila mga sangkay. Ito po. Yung mayroon po siyang inawat o sinugod niya mga sangkay, yung may hawak po ng armas. Grabe. So kayo, mga sangkay, kung kayong tatanungin, ano sa tingin nyo, bakit kaya galing sila sa Davao? Ang tingin nyo, bakit galing sila sa Davao? Anong ginagawa nila sa Davao? 'Di ba? Anong ginagawa nila doon? My gulay. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.